Nito pong July 2025 ay inilabas nila ang isang bagong feature na tinatawag po na Ecosystem Directory Staking. Pero imbis po na excitement, ang naging resulta ay kalituhan, reklamo at saka maraming tanong. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin kung ano ba talaga ang bagong staking feature ni Pi Network. Bakit po maraming pioneers ang nalito at saka nadismaya. At syempre kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung ano nga ba ang bagong staking feature nitong si Pi Network. Nito pong nakalipas kasi na Pi 2 Day 2025, yan po yung noong June 28, ay inilaunch po ng Pi Network ang dalawang importanteng update. Yung una is yung tinatawag pong Pi App Studio na isang tool para sa mga developer ng app. At yung pangalawa naman ay ito na po yung tinatawag na Ecosystem Directory Staking. Pero ang pinaka-controversial ay ang pangalawa. Sa bagong system na ito ay pinapayagan ang mga users na i-lock or i-stake si PiCoin para iangat ang ranking ng isang app sa loob ng ecosystem ni Pi. Sa madaling salita, ang staking ay hindi para kumita, kundi para tumulong. Ang tanong ng karamihan ay bakit ako mag-stake kung wala namang reward? Ayan. Ngayon ay paano nga ba naiiba ito sa normal na staking sa crypto? Karaniwan sa ibang mga crypto projects kapag nag-stake ka ay kumikita ka ng reward. Kadalasan ay mga additional coins. Ito ang tinatawag na proof of stake reward mechanism. Pero sa system po ni Pi Network, iba po ang layunin. Hindi ito para kumita. Ang gusto lang talaga ng Pi Network ay gamitin ang staking bilang paraan para i-promote ang mga app na may suporta mula sa mga pioneers. Parang boto ito. Kung gusto mong iangat ang isang app, i-stakean mo ang stakean mo ito ng Pi. Pero walang dagdag, walang bonus at saka walang interest. Kaya marami ang nalito dahil ina-assume po nila na gaya rin ito ng staking ng ibang mga crypto na may reward. Yun pala, support lang talaga sa ranking ng app ang layunin ng staking na ito. Ngayon is bakit po ba nalito ang mga Pi pioneers? Ano ang pinakaugat ng gulo na ito? Ito po ay dahil sa kakulangan ng malinaw na komunikasyon mula sa Pi core team. Maraming users ang hindi agad naintindihan na walang reward itong staking. Hindi po ito nabanggit agad-agad sa unang announcement. Ang iba sakalang nalaman nang may mag-post at magpaliwanag sa Pi blog ilang araw matapos po ang announcement. Meron pong isang pioneer pa nga ang nagsabi kung sa simula pa lamang ay sinabi na nilang walang reward, baka mas naintindihan na ito ng lahat. Ngayon ay may pakinabang pa rin ba ang staking kahit walang reward? Bagamat wala pong direktang Pi reward, may ibang klase ng incentive mula po mismo sa mga developer ng app. Halimbawa ay pwedeng mamigay ang isang app developer ng in-app promo, bonus features o libreng access para sa mga nag-stake sa kanila. Kaya sa isang banda parang may reward pa rin. Pero hindi po ito galing kay Pi Network mismo, kundi galing sa app developers. May nagsabi na rin na pwedeng ito ang magpalalim ng community engagement. Dahil pinapakita po nito kung aling mga app ang talagang pinapahalagahan ng mga pioneers. Yung mga app na maraming stake, ibig sabihin ay sinusuportahan talaga ng mga users. Ano naman po ang mangyayari sa ating Pi pagkatapos ng staking period? Simple lamang po yan. Kapag natapos na ang staking duration, example or halimbawa ay 60 days, ibabalik po sa atin ang buong amount ng ating nilock.
Kung 200 Pi ang ating in-stake, pagkatapos po ng 60 days, babalik po mismo ang 200 na Pi na atin pong in-stake. Ayan, walang pagbabago. Kaya walang dagdag, walang bawas, at maliban na lamang sa maliit na transaction fee. Kaya ang pinaka-importanting take-away dito ay hindi po ito isang investment strategy. Isa itong gesture of support sa Pi ecosystem. Ngayon ay ano po ang epekto nito sa supply at saka demand ni Pi Network or Picoin? Ang isa pang interesting na epekto ng staking ay ang pagliit po ng circulating supply ni Pi. At bakit? Kasi lahat ng Pi na naka-stake ay hindi po gumagalaw sa market. Hindi po ito nabebenta. Hindi ito ginagamit. Ibig sabihin ay bumababa po ang available supply at ayon po sa basic economics, kapag lumiit ang supply pero tumaas po ang demand, tumataas ang presyo. Ngayon, si Pi ay nagtitrade sa mga presyong 0.48. Halos 20% na lang ang kanyang layo mula sa all-time low nito. Kaya, ayan, kahit maliit po ang effect ng staking, posibleng makatulong ito na magbigay ng upward pressure sa presyo sa long term. Ngayon is may long term benefit ba ito para sa mga Pi users? Ang kasagutan sa katanungan na yan ay posible. Kung maganda po ang implementation ng system, pwedeng makabuo ito ng isang ecosystem kung saan ang mga app ay aktibong sinusuportahan ng community at mas magkakaroon ng tiwala ang mga pioneers. Pero kailangan po talaga ng mas malinaw na komunikasyon mula sa Picore team. Hindi po pwedeng laging huli ang paliwanag. Kapag hindi alam ng users ang tunay na mechanics, nawawala po ang tiwala. At ito ang pinaka-critical sa kahit anong crypto project. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa atin dito sa Pilipinas, karamihan sa mga sumali dito kay Pi Network ay umaasang kikita rin sila. Kaya ang balitang walang reward ay parang suntok sa sikmura ng maraming Pinoy na umaasa sa kahit maliit na passive income. Ngunit kung titingnan po natin sa mas malawak na perspektibo, ang ganitong klase ng staking ay nagsisilbing paalala na hindi lahat ng crypto features ay para kumita. Minsan ito ay para po sa long-term na stability at saka quality ng ecosystem. Kaya kung ikaw po ay isang Pinoy crypto user na may Pi, mag-isip kang mabuti. Baka bago mo pasukin na ang staking ni Pi Network. Kung gusto mong suportahan ng isang app dahil naniniwala ka sa value nito, ayan, go ahead. Pero kung ang hanap mo ay reward o kita, hindi ito para sa iyo. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, si Pi Network ay patuloy pa rin po sa eksperimento. Bagamat marami pa rin hindi malinaw, hindi po natin maikakaila na gumagalaw sila papunta sa direksyon ng mas sustainable na ecosystem. Pero sana ay matuto na ang Picore team sa mga pagkakamaling ito. Ang komunikasyon ay napakahalaga, lalo na dito sa mundo ng crypto kung saan tiwala ang puhunan ng mga tao. Para sa akin, okay lang na may mga feature na hindi agad kikita. Pero dapat malinaw ito mula sa simula pa lamang para hindi naman nadadamay ang kredibilidad ng buong project. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.